So alam naman natin na panahon pa lang ni Renz Abando ay grabe na talaga ang suporta ng mga Koreano sa mga Filipino imports sa KBL. Kaya medyo hindi na rin bago sa atin ang pag-uusapan natin ngayon mga boss. Dahil sa ganda ng performance ngayon nila KQ at Tamayo ay na-featured nga sila sa isang sikat na TV broadcast journal sa Korea. So grabe na nga ipinapakita ngayon ni KQ sa KBL. Although hindi man naging maganda ang kanyang debut game, ay bumawi naman siya sa kanyang pagbabalik. At sa 4 game na paglalaro niya when he's back ay nakapagtala siya ng double figure sa 4 na laro niya. At itong nakaraang araw pa nga ay naitala pa niya ang kanyang career high na double-double na 36 points with 12 rebounds. At nakakapag-average nga ngayon si KQ sa KBL ng 22.7 points. Imagine hindi pa siya nakakasampung game pero may ganyan siyang stats. Kaya hindi na nakakagulat kung marami ang sumusuporta kay KQ sa Korea at masasabing sumisikat na nga siya. Katunayan ay na-featured pa nga siya sa isang Korean news broadcast. Ayon sa balita ay isa nga daw siyang tall forward, versatile player. At naikukumpara pa nga si KQ sa isang magaling na manlalaro doon sa Korea. At sinabi na si KQ daw ang Choi Jun-yong ng Pilipinas. Ang player na to ay hinahangaan din sa Korea dahil sa husay din nito maglaro. Kaya kung naikukumpara nga dito si KQ ay ibig sabihin ay humahanga talaga ang mga Koreano sa kanya. Kaya keep it up KQ and ibigay mo lang ang best mo sa bawat game. At baka mangyari pa nga ang inaasam-asam mong pangarap at na-featured nga rin itong si Carl Tamayo. Ayon sa balita, simula nga daw ng kunin ng LG Seekers itong si Tamayo ay ang expectation nga daw ng kanyang team sa kanya ay naibibigay ng ating kabayan. At naging MVP pa nga siya sa 3rd round, patunay na nagbubunga ang kanyang mga hard work na nakikita mismo sa kanyang laro. At sabi pa na interesting nga daw na ang isang Asian quota player ay nanalo ng round MVP. At isa nga itong malaking karangalan, hindi lang kay Tamayo kundi pati na rin sa ating bansa dahil nire-represent ni Tamayo ang Pilipinas sa Liga ng Korea. Well, nakakatuwa lang isipin na na-appreciate nila ang husay at galing ng isang Filipino player at ang kagandahan pa dyan ay pareho silang miyembro ng Gilas Pilipinas. Kaya isa ito sa mga patunay na maganda ang magiging future ng ating national team dahil makikita na talaga sa ating mga young player ang pagiging magaling at mahusay na manlalaro sa hinaharap. At balik tayo kay KQ mga boss. At na-feature nga rin siya sa isang sikat na IG account na nagangalang Eurobasketball. At isa din to sa mga patunay na nakikilala na ang ating kabayan sa buong mundo. Small forward Kevin Kuyambo was the top scorer of the day in the world with the 36 points he had in the South Korean League. His excellent performance made his team, the Sona Sky Gunners, beat the Wonju DB 86-82. He also grabbed 12 rebounds that game. He represented the Philippines at the FIBA Olympic Games qualifying tournament in Riga, Latvia last year. Among many awards, he played in the final of the Dubai International Tournament in 2024. Kuyambao was selected as the NBTC All-Star Game back in 2020. And that was another top scoring player from Eurobasket News. Be sure to follow for